alam ho ninyo, taga-Tarlac ako eh. Ang origin namin. Although, for the last 40 years of my life, dito na ako nakabase sa Laguna because nagturo nga ako sa College of Agriculture, UP Los Baños. Ano po, marami na raw hong hindi magtatanim ng palay sa Tarlac. Mismong ang ate ko, in-advise ko na, wag na muna siyang magtanim. Kasi last year, nadugi na siya ng 8,000 pesos dun sa isang hektaryang tinataniman niya ng palay. Sabi ko, kung bibili ka na lang ng bigas, sobra na sa iyo yun for the year, yung 8,000. So, ba't ka pa mamumroblema, kako? So, yun po, marami na hong maalis ngayon sa rice farming because of that. Yun ang main threat, immediate threat sa rice security natin. Okay? And then, yun na nga, ang malaking problema nga doon, pag hindi na magtatanim ng palay ang mga magsasaka at mag-i-import na lang, okay, meron pa rin bigas. Ang problema, wala namang trabaho. Okay? Kasi ang affected ho, na maunang maapektuhan dyan, yung mga farm workers, yung nagtatrabaho sa bukid. Okay? Opo. So, isa yun. Pag wala silang trabaho, maghahanap siyempre ng ibang trabaho. Okay? So, mawawala na sila sa bukid. So, sino ngayon ang maiiwanan sa bukid? Okay? Even yung mga anak ng mga magsasaka, dahil nga dito sa nakikita nila, wala namang future yung pagsasaka, umaalis na rin sila, nag-aalisan sila sa bukid. Meron nga kaming napuntahan, bakante yung lupa, magandang lupa. Ito'y specific circumstance sa Bohol. Tinanong namin yung magsasaka, bakit hindi natataniman yung kanyang bukid? Una ho, wala nang magsasaka kasi umalis na yung aking anak, ako'y matanda na. At ikalawa dito, napakamura ng palay, lugi naman kami kung iupa lahat yung trabaho, yung gawain sa bukid. So, yun po. Kaya nga, even the DA Secretary, William Dar, nung siya ay secretary pa, inestimate niya, yung average age ng farmers natin ngayon kasi 58 years niya. Almost 60. Sabi nga niya, in 10 to 12 years per time, baka kakapusin na tayo ng magsasaka sa ating bukid. No? So we will do farming for us. Kung wala na yung mga anak na magsasaka, by that time, mga 70, 80 years old na. Yun po, kabit-kabit ang magiging problema natin sa pagsasaka sa rice. Sige po, okay. Kung hindi matutugunan. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!